Yung vase na ito, parang nakita ko sa auction sa telebisyon. Yung mga mahahalagang bagay. Tara, silipin mo ang master bedroom. Ayusin ko ito. Kumain na ba? Kumain na ba? Special delivery. Heyo, inutusan kita na maghanda ng isang set. Isang simpleng apartment. Ganito ka lang magtrabaho. Ginoong Gu, ito na ba ang apartment na nakapangalan sa iyo? Special delivery. Kumain na ba? Special delivery, ito na ang pinakasimpleng apartment. Kumain ka na ba? Babalikan kita para magpataw ng parusa. Gubichen, ang tsinelas ko. Kumain ka na ba? Bakit hindi ka nakadamit? Naliligo ako, syempre kailangan kong maghubad. Nandito ako para kunin ang tsinelas. Kumain ka na ba? Ito ay espesyal na padala. Kumain ka na ba? May ebb siya. Madam, nasanay ka na ba? Kumain ka na ba? Sawa ka na ba sa paghawak? Kumain ka na ba? Kumain na ba? Espesyal na padala. Nagsimula na ng apoy, gusto mo nang tumakas. Ano bang gusto mong gawin? Kami ay mag-asawa. Siyempre, ito ay tungkol sa pagtatalib. Nagpakasal lang tayo sa ngalan. Hindi mo naman balak gawin ang ganyang bagay, di ba? Ano sa tingin mo? Sobrang gwapo niya kaya ako. Papayagam ako ng basura. Tumigil ka. Kain. Ikaw, anong ginagawa ninyo? Ito ang babae na pinili mo. Magandang pananamit talaga. Talaga kang kakaakit. Tignan mo ang ilong at mga mata niya. Ay, gusto niya lahat ng parte. Ay, nanloloko naman. Ang ganda ng puwersa niya. Sigurado akong lalaki ang bubuntot niya sa hinaharap. Gusto kong lalaki ang anak ko. Kaya pala, ang anak ko ay lalaki. Ito lahat, ibigay mo lang sa akin. Gusto mo bang pakasalan ang anak ko? Dagdagan pa kita ng 10 beses. Grabe, ang daming pera. Sapat na ito para bilhin ang buhay ko, di ba? Ate, ito ay para sa kasal ng anak mo sa mundo ng mga patay. Oy, miss, hindi mo ba kilala ang iyong lola? Hindi mo ba kilala ang iyong lola? Sa kanilang bahay naman, si Lola Sisi Tiang, isa sa mga pinakamahusay na ina. Anong ginagawa mo, mama? Mama, hindi mo ba sinabi na kumain na ang nanay mo? Kumain na ba? Kumain na ba? Special delivery. Gubichen. Talaga namang napakamahinhin mong anak, ah. Balang araw, aayusin ko rin ang mga bagay-bagay mo. Oh, magandang babae, Diyos ko. Siguradong gagawan kita ng marangyang kasal. Pagkatapos ng kasal, ano na? Maging isang mabuting asawa lang. Maaga-aga, para sa akin ay magkaroon ng isang malusog na apo. Nanay, pumunta ka rito saglit. Kailangan ko pang makipag-usap sa aking manugang. Kung ilalabas mo ang aking totoong pagkatao, wala nang manugang na ito. Magandang babae ito. Ang braso ko na ipinagana ng amang ipinadala. Ipinaidala ko sa iyo. Dumating na. Nanay, hindi ako kadalasang sumusuot ng alahas. Huwag kang mahiyang kunin. Kumain ka na ba? Espesyal na paghahati. Yung kwintas mo, hindi ba kayong may jade? Bakit parang pamilyar ang jade ito? Nay, huwag po ganyan. Kasalanan ng nanay na hindi magalang. Pasensya na po. Sige, aalis na ako. Mag-usap kayong dalawa at magpakasaya sa pag-ibig. Huwag kang mag-alala. Ang nanay ko ay karaniwang mas mainam ang loob. Ang balisong na ito ay tila mahalaga. Hindi kayang maging isang lihim na mayaman ang inyong pamilya? Ang nanay ko ay karaniwang nagmamadali sa mga palengke. Ito lahat ay galing sa mga palengke. Ito ay mga psildyong kalakal. Kumain ka na ba? At saka yung mga bank card niya. Wala namang masyadong pera. Tanggapin mo na lang. Kumain ka na ba? Kumain ka na ba? Jiang Xin, pumasok ka dito agad. Umuwi ka sa kumpanya. Ang usapan tungkol sa pagbili ng platform ng delivery ng presidente ay tapos na. Naghihintay na lang tayo ng pirma mo. May mga bagay akong aasikasuhin mamaya. Sige, maghiwalay tayo ng daan. Jiang Xin, mukhang nagiging matatag ka na. Noong una, nakita kong ina ka lang. Nakawawa, kaya ko lang ikaw kinuha. Pinagmura niya ang aking pinsan. Ang aso kahit na si Jiang Xin ay alam pang magtalo-talo sa kanyang puna. Si boss ay unang pinagmura ni Nick Xiaoqin. Anong kalokohan ito? Nick Xiaoqin ay ang pambansang anak ni Nick. Paano kaya siya makakapirma sa iyo? Baka iyon lang naman siyang naglalaro sa iyo. Iyan ay isang kapalit ng iyong karangalan. Bakit hindi kayo nakikipag-usap ng maayos? Makikipag-usap ako sa isang pulubing katulad mo. Anong dapat kong pag-usapan sa iyo? Umuwi ka na. Tinanggal ka na. Wala naman akong ginawang mali.
Bakit ako tatanggalin? Bakit? Dahil ako ang boss mo. Ang boss ay kayang pumatay sa'yo ng isang kamay lang. O si Jiangxin ay nandito pa at ayaw umalis. Ganito na lang tiyuhin. Basta't magmumakaawa ka sa akin. Papalagpasin kita ng tiyuhin Si Yaoqin talagang napakabait mo. Sige, magmakaawa ka at humingi ng tawad. Naibigay na sa'yo ang pagkakataon. Sana mabilis ang delivery. Pakihanda ka sa akin. Ikaw ay nagiging panagin. Kung sasanggalang sila, sasanggalain nila. Basta wag na lang nasa akin ito. Bayaran mo muna ang sa akin ng buwan. Narito ako. Nagkasala ako kaysa isang malaking customer. Gusto mo pang tumanggap ng sahod? Totoong katawa-tawa. Basta umalis ka na. Mabuti na nga na hindi ka pinabayaran ng kumpanya. Hindi ang sahod ay pinaghirapan ko. Kailangan mo itong ibigay sa akin. Anong karapatan mo para makipag-ugatan sa akin? Lumayas ka. Lumayas? Sandali lang. Jiangxin, gusto mo ng pera. Hindi naman ito imposibleng mangyari. Matagal nang pumanaw ang tiyahin ko. Nakahulugan ka sa akin, babae. Kahit na nagkaanak na, hindi ito mahalaga. Pero bata pa siya. Tingnan mo ang kanyang mukha. Walang hiya. Sasaluhin mo ako. Nagustuhan kita. Swerte mo iyan. Sabihin mo sa iyo ang Group, malapit nang bilhin ang kumpanya ko. Sa panahong iyon ako ay ₱1,000,000 na mayamang ama. Kahit ano ang katayuan mo, hindi ka magagawa na ipahihiwalay ang tao. Hindi lang kita maaaring ipahihiwalay. Kaya rin akong gawin na hindi ka makahanap ng anumang trabaho sa buong dagat. Sa buong dagat. Kung hindi ka susunod, mag-iintay ka lang ng mamatay kasama ang iyong nabihat. Magutom tayo roon. Nagkain ka na ba? Nagkain ka na ba? Pakainin mo. Sisikapin dumating si EG. Magandang ganto. 5 minuto pagkatapos, ang ihisi ng grupo ni Ko. Paparoonin kami ngayon para kumain, at mag-sign kami ng kontrata. Ngayon ay bibigyan kita ng pahinga. Ngayon ay bibigyan kita ng pahinga. Mag-umpisa kang umalis. Bayaran mo ang aking sahod. Ikaw na tao. Sumisigla ka pa. Kumain ka na ba? Narito ang sweldo. Sige, ang galing mo Kumain ka na ba? Kumain ka na ba? Hawak ang pera, umalis ka na. Bilisan mo. Kumain ka na ba? Hindi ba ito kulang sa 5? Tito, tingnan mo, lumalampas na siya sa hangganan. Kung ganun, huwag mo nang sisihin ako kung magiging masungit ako sa'yo. Security, itapon niyo ang babaeng ito. Kumain ka na ba? Bitawan mo ako, bitawan mo ako. Tigil kayo. Sino pa ang susuko sa kanya? Sergio. Tito, tawagin mo siyang Sergey. Nagkain ka na ba? Si Gubichin ay tinatawag kanyang Sergio. Hindi ako siya, napakalito niya. Paano ko naman siya maaasahan? Ikaw talaga po siya. Tingnan mo ulit ng maayos. Nga. Talagang nagkamali ako. Pero sobra kayong magkamukha ni Ginoong Gu. Kasing taas at kasing gwapo ninyo si Ginoong Gu. Tama na, pag-usapan na ang mga seryosong bagay. Tungkol sa trabaho. Maaari bang itanong, si Jiangxin, siya ba ay sa inyo? Pati, patingin mo pala ako. Nagkain ka na ba? Tito, anong ginagawa mo? Hindi. Napapayat ang ulo ko at ang mga binti ko ay malambot. Gusto kong magni sa harap mo upang magsalita. Tama talaga ang sinabi mo. Pinagmamasdan namin ang aming mga empleyado. Walang katwiran at walang konsyensya. Sira ulo, ginang si Jiang. Pasensya na sa iyo. Ang Uncle Shen at Uncle Yong, siya lang ay isang maliit na taray. Bakit ka natatakot sa kanya? Bodyguard. Natakot ba ako? Ito po ang Ginoo. Ginising niya ang aking konsensya. Kumain ka na ba? Kulang na lang sabihin. Mag-sorry ka na kay Jiang. Ako. Ano bang ako? Kumain na ba ako ng espesyal na pagkain? Patawad. Pasensya na. Hindi mo na ako babawasan ng sahod. Binabawasan ka pa rin ng sahod. Paano naman yun? Ang pera kong ipinagkatiwala ni Jeong sa akin. Mayroon tayong kabuuan na 100,000. Ano 100,000? Hindi ka pumapalagay ng 100,000 sa akin. Ganito ang dami, ang natitirang lahat ay interes. Jeong, humihingi akong tanggapin ninyo ito. Tanggap mo na. Kung hindi na si Boss Zhao makakatulog ng gabi. Toda. Enlith Jiang, nananalangin ako. Pahiram ninyo ako na gawin ko ang isang mabuting bagay. CJ, kain ka na ba? Huwag muna. Ganito ang sitwasyon. Ang galing na si Miss Jiang na nagpapadala ng mga pagkain gamit ang motorsiklo bawat araw. Sa hangin at ulan. Naging sobrang hirap para sa kanya, kaya naisip kong magbigay siyang ng isang biyes. Kumain, hindi na. Nagkainan. Paano niya biglang nabago ang kanyang pananaw? Hindi mo narinig kung ano niyang sinabi. Nararanasan niya ang kanyang konsensya. Hindi tulad ng dati. Sigurado akong dahil sa iyo. Nagkainan. Alam ko na. Ikaw ba iyon? Ano iyon? Ikaw ang tipo na gusto niya. Talaga?